Mama Rose, ano po ang inyong kwento? Bilang nanay, for 38 years na naging nanay ako sa kanya, gampanan din naman niya yung pagiging nanay niya sa mga anak niya. May anak siya na nag-aaral na nasa akin, ako yung nagpalaki. 2 weeks pa lang yung naipapanganak na sa akin na kasi nga nag-asawa siya ng iba. Ang pinag-uusapan po natin dito, nanay, ay si Ramona. Ramona, ako yung anak ko po na inireklamo ko po. Masakit po sa isang ina yung ganito na mangyayari. Kaya lang, hindi po niya ginagampanan yung obligasyon niya. Nangyari po, nagtrabaho siya sa yung junk shop. Tapos nakakapulot siya ng cellphone doon, gumagawa. Marunong po siyang gumawa ng cellphone. Oh. Yung lugar na ang junk shop, yung pala, minamatyagan na ng nakulong siya. Na-raid, nadamay siya sa raid. Na-raid dahil sa? Sa shabu. So nagtatrabaho doon si Ramona, pero gumagamit ba siya ng droga? Alam ko po, hindi po. Pero nung ni-raid, naroon siya? Opo. Palibhasa doon siya nagtatrabaho? Opo. Okay. Di nakulong po siya. Tapos yung anak po niya, pinuntahan yung gamit niyang na naiwanan doon. Pati yung anak niya, nadampot din dahil nagpangalawang raid. Ito naman ay si Angelo? Opo. So, nung dinampot sila, Ramona, dinala sa kulungan? October po yun. Tapos November po, yung gamit ng nanay niya, kinuha niya doon sa junk shop na naiwanan kasi pwedeng ibenta para mabigyan yung nanay niya ng tulong sa kulungan. Nagkaroon ng raid? Nagkaroon uli ho ng pangalawang raid. Nadamay din po yung anak niya. Sige. So, pero, dalawa na silang nakulong? Pero hindi po gumagamit yung anak niya. Okay. Pagkatapos po? Sabi niya, matulungan mo ko. Sabi ni Ramona? Opo, tulungan mo yung apo mo. Hindi, ganun. So, inuna ko yung apo ko. Tapos saka ko siya isinunod. Nangutang ako ng pera. Magkano po? Yung sa apo ko po, 20,000. Tapos yung sa kay Ramona po, 28,000. Saan po kayo nang hiram? 3-4 na tao yata yung nahiraman ko po. So, 48,000 lahat ang iyong nahiram. Opo. Para makapagpiyansa. Opo. Para makalabas ang iyong anak na si Ramona at ang iyong apo na si Angelo. Opo. Ano ho ang nangyari? Sabi niya, may trabaho akong papasukan pagka ako'y nalabas. Kasi pinakita niya sa akin ito po yung diploma niya. Sa kulungan, nag-aral po siya doon sa computer. Ngayon, sabi niya may papasukan daw siyang trabaho. Gawa mo ako ng paraan. Tapos, nung mailabas ko naman po siya, hindi naman po siya nakapagtrabaho. Sabi ko, akala ko ba matutulungan mo ako pagbabayad? Sinisingil na ako nung inutangan ko Paano gagawin mo sa akin? Kaya hiya ako doon sa mga tao, nagtiwala sa akin. Pero yung mga tao, naiintindihan naman yung side ko kasi may alaga akong stroke na asawa. Kaya sabi ko sa kanya, kailan ka magiging ina sa mga anak mo? May sakit din ako. Ito po, ang kailangan kong check-up, yung ultrasound sa thyroid. Hindi ko dahil inuuna ko asawa ko. Paano daw gagawin niya? Hindi daw siya makapasok ng trabaho. Sabi ko, kala ko ba pag may papasukan ka, kaya nga may diploma kang ganito dinidiscriminate daw siya. Anong silbi ng iyong kinsama na yan? Wala din palang papel. So may kinakasama siya? Opo. Sabi ko, hindi mo naman kailangan mag-asawa kasi 4 na lalaki yung anak niya. Yung pampiyansa niya, inautang ko naman sa mga kaibigan ko. Nangangailangan din kasi sinisingil din ako. Kaya sabi ko, kung pagpaki mawawala na, wala nang utang, paano kung kinukulit na ako ngayon? Maging ina ka naman ako sa mga anak mo at maging anak naman kita. Kasi may sakit din ako, nagme-maintenance din po ako. Diskarte lang, sabi ko, nasa tao yun. Nakababad ka dyan sa asawa mo. Nagtatrabaho yung asawa mo. Ba't hindi ka makakuha ng para kahit pa paano may maitulong ka? Kayo ba may hanap buhay ho ngayon? May magpapalinis o kaya po may naghahanap ng gano'n na kaya magpapatulong
sa PCS o yung ganun. Sasamahan ko lang po. Binibigyan ako. Kumusta yung inyong huling pagkikita at pag-uusap ni Ramona? Nasampal ko nga po siya eh. Kasi sinagot niya ako, wala daw akong kwentang ina, hindi daw ako makaintindi. Sabi ko, wala pa akong kwentang, ang sa nanganak na 4 na cesarean na anak mo, wala pa akong kwenta. Saan ka makakakita ng nanay na gano'n? Grade 6 na po, pagpasok yung bunso. Hanggang ngayon, hindi ko pa naibibili ng gamit niya. Kaya sinisingil ko, sinasabihan ko siya eh, gawa mo naman paraan yung gamit ng anak mo. Kaya sabi ko sa kanya, pumilis ka naman, hindi pwedeng laging ganyan na, wala. Pwede ba yung wala? Nasaan yung pagiging nanay mo? Ba't ka gumawa ng 4 na anak kung ganun din lang ang gagawin mo? Puro wala. Pwede ba yung wala? Hindi titigil ba ng pagkain yun? Kaya po ako dumulog dito. Gusto kong maobliga siya. Kaya kung kinakalang, demanda siya. Sige, demanda. Kasi ayaw niya akong intindihin. Puro na lang ganun eh. Paano naman makakabayad din sa mga tao? Nanay Rose, mamaya pagpapatuloy ho natin ang ating pag-uusap. Kasama si Kuya Alan at Pia. Thank you po. Ramona, narinig mo ang kwento ng Mama Rose. Ano ang version mo ng kwento? Ganun po ba talaga pag halimbawa wala ka na, tapos wala kang maibigay sa mga anak mo, ibig sabihin po ba nun, nakalimutan mo na yung pagiging nanay mo? Di ba? Hindi naman eh. Kasi alam po niya noon, hindi pa po ako nakukulong noon. Kahit anong diskarte po, makapagbigay lang ako sa kanila. Kahit hindi ko po obligasyon, miski mga kapatid ko. Nagbibigay po ako sa kanya kahit nahirap na po. Kahit nagtrabaho po ako sa bar, para lang po makapagbigay sa kanya. Hindi po ako nanunumbat, pero ang akin lang po para sabihin po na nakalimutan ko yung pagiging nanay. Gaya po niya, nakulong na po ako. Hindi po kasi may iwasan yung discrimination na kahit mag-apply ka po sa trabaho, nandun na po yung record mo. Na pagka tinanong ka, may diploma, may certificate ka na papakita. Tapos nakalagay po doon, saan mo nakuha yun, paano ka nagkaroon ng ganun. Nakalagay sa kulungan galing. Siyempre po, tatanong po agad, anong kaso mo? Pag sinabi mo naman po, siyempre, sagot na lang sa'yo, sige, tatawagan ka na lang namin. Ganun po ba talaga pagka nakulong ka, kailangan po ba may discrimination palagi? Siyempre, isipin na po sa'yo, pwede mo silang nakaawan ng kasi nakapasok ka na ng kulungan. Kaya, kahit ano pong sabihin ko paliwanag sa kanya na nag-a-apply ako, nag-aanap ng trabaho. Iba na po kasi nasa isip niya, hindi na po siya nagtitiwala dahil may kinakasama nga po ko. Na nakilala mo sa loob ng kulungan? Na yun po yung nakatulong po sa akin na noon po, nasa kulungan po ako, okay sa kanya, nakakausap po niya kasi nakakatulong po sa akin, nakakapagbigay ng pagkain sa akin, minsan po nagbibigay ng pera sa mga anak ko. Noon nakalaya na po, parang naiba na po kasi ang gusto po kasi niya, yung hindi na po ako mag-asawa, na yung sila na lang yung intindihin ko, na para sa akin naman po, tao rin naman po ako. Tsaka may konsensya din po ako, tsaka napamahal na rin po ako sa tao. Kaya sumama po ako sa kanya. Mahal ko po siya, kaya po ako sumama. Pangalawa, ayoko rin po maging pabigat sa kanila. Dahil wala pa nga po akong kinikitang pera eh. Pero Ramona, naiintindihan mo na sobra ang pressure din kay Nanay Rose dahil nga doon sa kanyang inutang para kayo'y makalaya. Opo, naiintindihan ko po. Kaya nga po, sabi ko nga po sa kanya, sinubukan ko nga po mangutang, kaso lang, siyempre, mahirap po kasi pagkatiwalaan talaga. Tsaka sabi ko nga, kung talagang may opportunity na dadating sa akin, igagrab ko talaga yung sabi ko gano'n sa kanya. Basta yung malinis lang na trabaho, naranasan ko na makulong, mahirap po sa loob. Nangangako ka na pagka nagkaroon ka ng pagkakataong kumita, Opo. mababayaran mo ng 48,000 ang iyong nanay. Opo, yun po sinabi ko po talaga sa kanya yun. Kasi ako po, alam po niya, pag ako po nangako, talagang ginagawa ko. Kaya sabi ko po sa kanya nung nag-away kami, nangako ako sa'yo, di ba? Sabi ko, patay na ba ako? Para isipin mo hindi ko magagawa yung pangako ko sa'yo.
Tapos yun, sinabi po niya na yung mga naitulong ko po dati, kulang pa. Parang kaya po ako nakapagsalita sa kanya nang wala kang kwentang ina. Kasi ganun po ba yun? Pagka po ba may naitulong, kailangan po ba may bilang yun? Para sabihin yung anak, kulang pa lahat. Kahit ano pala gawin mo sa isang tao mahal mo, kulang pa rin pala. Ang iyong mga anak, patuloy ba kayong nag-uusap? Opo, Ilan ba ang iyong anak? 4. Yung isa nga po nasa kulungan po. Si Angelo ba ang bumalik sa kulungan? Opo. Nung nakalaya po siya noon, parang ilang buwan pa lang po sinundo po siya doon sa bahay nung lola niya ng kaibigan niya nakamotor. Tapos parang sineta po siya doon sa isang lugar sa may Philippines po, sa may subdivision po sa Taytay. So ngayon, siya ay balik doon sa Opo. kulungan. So bale, ang isang anak ay naki Nanay Rose, yung isa si Angelo nandun sa kulungan, yung dalawa. Yung isa po yung may asawa na rin po, tapos may trabaho po. Yung isa po yung nandun po sa lola niya. Mahal mo ba ang nanay mo? Siyempre naman po. Oo. Sobra. Di ba? Hindi rin madali yung buhay na araw-araw hinahabol ka ng mga taong pinagkakautangan mo. Opo. Kaya nga po sabi ko po sa kanya kung pwedeng kausapin ko rin po para malaman din po nila yung Yung kwento mo. Opo. Hindi ka pa nabibigyan ng pagkakataong makausap yung mga hinaraman Hindi ng pera? pa po. Okay. Sobrang bigat po sa akin na yung nagkakaganito po kami ng nanay ko dahil lang sa pera. Kaya sabi ko kung talagang may tutulong lang po sa akin, talagang sobrang ipagpapasalamin ko po talaga. Kaya wala po akong magawa kundi magdasal na lang magdasal. Nakakapitan ko talaga. Sige, Ramona. Itutuloy natin ang kwentuhan natin mamaya. Kasama si Kuya Alan at Ate Pia.